Higa ang preso na ito sa Australia. Nang ipasok sa kulungan, binuraan ito ang isang pulis. Agad na rumesbak ang parak at nang malapitan, niratrat siya ng sunod-sunod na suntok. Hinawakan pa ng kasama niyang kamay ng preso para mas mabugbog ito. Walang parusa sa tumulong na pulis, pero ang parak na promotor ng gulo, kakasuhan ng assault. Nagbanatan din ng lalaki at babaeng pasaherong ito ng isang tren sa New York. Sabi kasi ni babae, sinusundan daw siya ni lalaki. Pero cool na cool silang inawat ng mamang ito. Pinagitnaan lang sila ng lalaki na pakain-kain palang potato chip. Ayun, natigil ang away. Sa bus naman nagkaroon ng aberya sa Washington, pero hindi dahil sa away, wala ng malay. Habang bumibiyahe, biglang hinimatay ang super. Mabuti na lang, mabilis na umaksyon ang 13 anyos na ito at agad na kinuha ang manibela. To the rescue rin ang mga katropa niya at ligtas na naitabi ang bus. Oras ng rondahin natin ang mga balita. Metro Action ngayon na. Ito naman ang malulupit na eksena sa Metro Action. Chop-chop lady natagpuan sa isang creek sa Bulacan. Malamang ginahasa pa bago pinatay. Perang pambili ng gamot sa may sakit na ina, tinangay ng mga walang habag na hold-upper sa Pasig. At habang nagreklamo sa presinto, nanay ng biktima nalagutan ng hininga sa ospital. Factory ng plastic sa Valenzuela, nilamon ng apoy. Posibleng mitsa ng sunog, palyadong fuse na niremedyohan lang daw ng palara. At sports car ni Justin Bieber agaw atensyon, hindi dahil sa pagiging astig, kundi dahil sa sobrang dami ng violation. Sa pang malungkot na balita, kung hindi sana na-hold up at nanakaw ang kanyang pera, maaring buhay pa ang kanyang ina. Yan ang reklamo ng isang biktima ng hold up sa Quezon City kagabi. Dahil ang perang nakuha po sa kanya ay pambili sana niya ng gamot ng kanyang ina na kailangan sa mga oras na yon. Yan ang Metro Action Report ni Ina Zara. Nasa presinto pa sa Pasig at nagrereklamo ang biktima ng pang-hold up na si John Quinn Ortiz nang matanggap ang masamang balita. Namatay na raw ang kanyang ina dahil sa tuberculosis. Lalo tuloy siyang nanlumo. Kung di raw sana natangay ang perang dala niya, baka nadugtungan pa ang buhay ng kanyang ina. Kasi yung pera dapat na ipang-withdraw ko, gagamito ko sana tulong pinansyal sa nanay ko. Siguro kung doon na hold up, umabot man lang ako, nakita ako yung nanay ko na kahit paano may buhay man lang. Kaka-withdraw lang daw ng pera ni Ortiz nang biktimahin siya ng 3 hold-uppers sa GSIS Road pasado alas 8 kagabi. Natangay sa kanya ang cellphone at wallet na may lamang 2,300 pesos. Merong isang umakbay sa akin, tinutukan ako ng mahabang patalim. Sinabi kong kikilos sa masama. Isang menor de edad na suspect na aresto matapos kuyugin ng taong bayan pero hindi na na-recover ang ninakaw kay Ortiz. Lumapit po sa amin ang complainant. Humingi po siya ng tulong na na-hold up daw po siya. Nung nakita po kami ng suspect, bigla po siyang nanakbo. Yung ibang mga tambay ron, tumulong po sa paghabol. Depensa naman ng suspect, sabit lang siya sa grupo. Sinama lang po ako. Sasampahan ng kasong robbery hold-up ang suspect pero dahil minor de edad ay ita-turn over muna siya sa DSWD. Ina Zara, News 5. Sa ibang balita naman, hirap po ang Malolos PNP na tukuyin ang identity o pagkakilanlan ng babaeng walang ulo, binti at braso. Pasintabi po sa mga kumakain ngayon na natagpuan sa creek sa barangay Katmon kahapon. Nakasilid pa sa bag ang bangkay ng matagpuan ng ilang tambay sa lugar. Tingin ng mga otoridad, itinapon lang sa Bulacan ang bangkay para ilihis ang investigasyon kung sino ang nasa likod ng krimen. Posible rin daw na ginahasa muna ang biktima bago pinatay dahil sa mga sugat nito sa kanyang ari. Tinatayang nasa edad 30 hanggang 35 ang biktima. Hanggang ngayon, wala pa rin kumukuha sa bangkay na nasa St. Peter Chapel sa Malolos, Bulacan. Susunod, pabrika ng plastic sa Valenzuela, nilamon ng apoy, sunog nagsimula raw sa niremedyohang fuse. At kotse ng sikat na icon Justin Bieber, hari-harian daw sa kalsada ng Amerika dahil sa dami ng violation nito.